Isang masarap na dessert o kaya panghimagas ang aking isishare sa inyo ngayon, kabamba. Ito ay ang buko ubi sago. Tara at magpalamig tayo dahil sobrang init dito sa Pinas. Kung gusto mo rin ito, panoorin lang ito hanggang dulo. Manood, matuto at mag-enjoy. Ang una ko lamang gagawin dito ay lulutuin ko lang yung ating gulaman. Sa paggawa naman ng gulaman ay sundan nyo lang yung nakalagay na instruction sa likod ng pakete ng ating gulaman. After naman yung aking paggawa dito sa ating gulaman ay sinunod ko namang kinayod yung buko. 2 buko yung gagamitin natin dito. Yung katamtamang lambot lang ng ating buko ang dapat gamitin dito. After ko naman mapalamig yung ating gulaman ay akin lang itong i-slice. I-slice lang natin ito into cubes. Depende na rin sa gusto nyong size nito. May flavor na pala ito na ube, itong niluto kong gulaman. Ang kagandahan nito ay may nabibili ng mga ganitong flavored na gulaman. Yung nasa instruction nito ay dapat 1.6 liter yung gagamitin. Kaya lang 1.2 lang yung nilagay kong tubig niya. Para talagang firm na firm yung ating gulaman. Pagkagayat ko naman sa gulaman ay nilagay ko naman na yung aking kinayod na buko. At sinunod ko namang nilagay yung 1 cup na maliliit na sago. May nabibili naman ng nadutong sago kaya bumili lang ako dito ng 15 pesos. Inilagay ko na rin pala yung 1 latang condensed milk na ubi makapuno flavor. At 2 Nestle cream ang nilagay ko dito. Creamy talaga itong buko ubi sago. Para ma-achieve mo ito, dapat 2:1 ratio. 2 pack ng Nestle cream at 1 lata na condensed milk ang inyong gamitin. Itong Nestle cream, ito na talaga yung aking brand na ginagamit. Nakapag-try naman na ako ng iba pero ito yung pinaka-the best o kaya pinaka-masarap para sa akin. Kayo kabamba, ano yung pinaka-gusto nyo na brand na all-purpose cream? Pagkalagay ko pala dito sa condensed milk at all-purpose cream ay akin lang itong hinalo para ma-well combine yung ating nilagay. Hindi naman sobrang tamis ito kabamba. Pero kung mahilig ka naman sa matamis ay pwede naman itong i-adjust. Magdagdag ka na lang ng condensed milk. Pagkahalo ko ito ng saglit ay sinunod ko namang nilagay yung 1 lata na maliit na evaporated milk. Ito yung magpapabalanse sa tamis at creaminess ng ating buko ubi sago. Itong recipe na ito, pag ako yung gumagawa ay talagang hindi ko na iniiba yung aking ginagamit na mga brand. Kasi ito yung aking nagustuhan na lasa. Nagtry kasi akong gumamit ng ibang brand kaya lang hindi nagustuhan ng aking mag-aama. Para ma-enhance yung kulay nito at talagang lasang-lasa na ubi ito ay naglagay ako dito ng ubi flavored na McCormick. Sa itsura at kulay pa lang ng ating buko ubi sago ay talagang matatakam ka na. Kaya kung may mga okasyon o kaya kahit walang okasyon ay gawa ka na rin kabamba para sa iyong pamilya. At tiyak magugustuhan nila ito. Lalo na't ramdam na natin ang summer. Sa panahon ngayon na mainit, iwasan lang natin lumabas sa bahay lalo na't pagtanghali para makaiwas po tayo sa heat stroke. Ito na pala yung ating panghuling ilalagay, yung ating cheese. Dinamihan ko na rin ang paglagay dito sa ating cheese. Dahil isa ako sa mga cheese lover. Isa ka rin ba sa mahilig sa cheese kabamba? Sa mga nag-iisip na pwedeng inegosyo o kaya pwedeng ibenta ngayong summer, try nyo na ito kabamba. Kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen. At paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Yan, tapos na yung ating buko ubi salad. Akin lamang itong tinakpan at ilalagay ko ito sa chiller overnight. Ito na po yung ating buko ubi salad. Tara, samahan nyo ulit akong kumain. Kung natakam ka, ay gawa ka na rin. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!